Magandang araw pong muli mga kaibigan at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong naging hatol ng isang hukuman sa Tagum, Davao kay Representative Franz Castro at ng ACT Teacher at sa kanyang kasama na si Saturo Campo at saka sa 11 pa. Ito po ay may kaugnayan dun sa kidnapping na kaso na kanilang kinakaharap mula pa noong 2018. Panoodin po natin ito. Sa kasong child abuse ng isang korte sa Tagum City, sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Congressman Saturo Campo. Batay sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, napatunayang lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act sina Ocampo, Castro at 11 pa nilang kapwa-akusado. Inatulan silang makulong ng mula 4 hanggang 6 na taon at pinagbabayad ng 20,000 pesos na civil indemnity at moral damages sa bawat isa sa mga biktima. So, ayan po yung naging hatol sa kanila. 4 hanggang 6 na taon base sa sinasabi ng balita. At ito naman po ay binigyan kaagad ng kontra paliwanag ng isa pa nilang kasamahan na si Raul Manuel. Panoodin po natin ito. So, ito naman po ang naging pahayag ni Raul Manuel na isa pa ring miyembro ng Makabayan Black at taga-suporta rin ni Franz Castro. Castro's allies in the House, Congressman Raul Manuel, calls the conviction revenge for Castro's actions. He says the move is a political maneuver preempting the midterm election bid of genuine opposition leaders. The position that Castro belongs to earlier announced it would field a full-person Senate slate in next year's elections. So, ayan po naman ang naging pahayag ni Representative Raul Manuel. Ang sinasabi niya, ito daw naging hatol kina Castro at saka kay Saturo Campo ay ayon lamang dun sa paghihiganti ng mga Duterte sa ginawa ni Castro ng pagbubunyag sa mga aligasyon daw kay Sara at na corruption. Ito yung dun sa 125 million na confidential fund, yung pagkakaladkad ni Castro kay Pastor Kibuloy, at saka yung iba pang mga bagay na ginagawa niya laban kay Duterte. Kung matatandaan natin ay nagsampa si Castro ng kaso laban kay Duterte mga ilang buwan na ang nakakaraan. So ayan po. So sa pahayag naman po ni dati DOJ Boyeng Rimulya, ito ay isang katunayan lang na gumagana ang batas sa Pilipinas nang nasa tama, at kung gusto nilang mag kontra-appeal sa korte ay pwede naman nilang gawin kahit anong oras. Ito pong naging hatol ng korte na ito ay nagbigay ng napakagandang balita o napakagandang mensahe dun sa mga magulang na mga batang NPA na namatay sa kung saang lugar, dun sa mga batang nare-recruit nila at nangangawala na lang at hindi malaman kung saan napupunta, at doon sa mga magulang na halos itakwil ng mga sariling anak dahil sa hihikayat nila o gulo sa isipan ng mga bata na ang ideolohiyang kanilang ipinaglalaban ay siyang tama at siyang nararapat na mangyari sa Pilipinas. So kung titingnan po natin, napakagandang balita nito. At sa katunayan, marami na sigurong mga magulang ang mga nagsasaya at yung mga magulang ng bata dun sa Talaingod na nagmuntik-muntikan nilang malakidnap at madala kung saan
ay natutuwa. At base nga pa dun sa tagapamuno sa tribu, sila ay masayang-masaya sa nangyari. So, sa isang banda po, mayroong ibang namang pananaw na tinitingnan yung sabihin na natin ng mga kontra Duterte din o kontra Marcos. Hindi mo maintindihan kung ano ang gusto nilang palabasin. Na ang sinasabi nila, ito daw pagkakaroon ng desisyon sa kaso ni na Franz Castro at Toro Campo, ito raw ay parang lumalabas na pakana o galaw ng mga Marcos para maiahon yung kanilang mga pangalan at maibalik yung tiwala ng tao sa kanya. Pero huwag na po nating tingnan sa ganoong paraan kasi ang isang napakagandang nangyari rito, gumagalaw na ang batas ngayon at nabibigyan ng hustisya yung mga namatay o nangawalang mga bata na sumali sa kanilang mga party list na katagalan ay nadala sa bundok at naging NPA na at napalaban o nakipagpatayan na sa mga sundalo. Kung atin pong matatandaan, ilang estudyante na rin ng mga kilalang pamantasan ang namamatay sa labanan ng NPA at mga militar. So, isa po itong napakagandang pangitain para sa mag-aaral ng mga Pilipino. At magiging babala na rin ito para matigil na yung recruitment sa mga eskwelahan at magawa nilang mga NPA. Kasi po itong mga party list na ito, itong ACT Teacher, itong Anak Bayan, yung Bayan Muna, sinasabi pong sila yung mga pronta ng CPP NPA. At base po sa lumabas na mga investigasyon at ebidensya, totoo po yung mga sinasabi ng mga tao at yung mga magulang na nagpapatunay doon sa naging karanasan nila sa kanilang mga anak, pagkatapos na masali sa mga ganitong grupo ay nagiging mga rebelde at nakakalimutan na yung pagmamahal sa mga magulang. So, kung tutuusin po, dapat sa ngayon, ang grupo po na ito ay hindi tigil-tigil yan at hindi yan hihinto sa gano'n na lang. Sa katunayan, nag-umpisa na silang mag-rally-rally at magsisigaw na naman sa kalsada at sabihin na hindi totoo yung mga naging hatol sa kanila at hindi totoo yung mga kasong isinampa sa kanila at may sinasabi pa sila na hindi raw nasama sa iba yung investigasyon, yung mga ebidensya na kanilang sinasabi. Pero ang lahat ng po yan ay hindi kinatigan ng korte at sa halip nga sila ay nahatulan ng pagkakakulong. So, isa na lang po ang hinihintay natin. Una, dapat matanggal na sa Kongreso si Franz Castro. Kasi po kung inyong natatandaan, si Tebis po ay hindi pa naman nakahatulan, pero siya po ay tinanggal na sa Kongreso at inalis na yung kanyang titulo bilang congressman. Samantalang itong si Castro ay convicted, may hatol, at ang hinihintay na lang po natin ay yung announcement ng Speaker of the House at sabihin na tinatanggal na rin si Castro sa pagiging congresswoman at inaalis na ang kanyang karapatan bilang kongresista at ito po ay isang malaki ring dagok para sa kanya kasi ito ay magsisilbi na kahit yung pinapangarap niyang maging kandidato sa Senado
ay baka hindi na mangyari. Kasi po ang isang pinupunterya ngayon ng tao na ito, ni Franz Castro, ay maging senador at siya raw po ang magiging katapat ng mga Duterte sa eleksyon at siya rin lang ang pwedeng pumigil sa mga Duterte para hindi makaupong muli. So, yan po ngayon ang kalagayan ni Franz Castro. Sana nga sa mga susunod na araw matanggal na ito sa Kongreso at nang mabawas-bawasan naman ang nagpapakulo sa isip ng mga tao sa Kongreso. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming salamat. Paki-like and subscribe na lamang po.